Hi guys, this is Christy BPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today's vlog is marami tayong pag-uusapan, iba't iba. Katulad ng issue kay Senator Risa Hontiveros versus Rene, alias Rene. Tapos yung pagtawag ni BP Sara na bobo ang admin na to. Yan, pag-uusapan natin. Bibigyan natin ng mababaw na opinion ang lahat ng issue hindi naman lahat, yung mga pili lang, di ba? Tapos, pag-uusapan din natin kung bakit yung ibang senator tahimik sa issue ni Risa. Kasi pangatlo niya na, di ba? Pangatlong strike niya na to. So, let's go. But don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach po natin ang 2,000 subscribers. Before is 1,000. I'm very grateful sa 1,000 subscribers ko at ngayon po i-reach po natin yung 2,000 subscribers. Hindi naman po yan imposible. Basta mag-like and subscribe lang po kayo. Okay? Let's go. Una yung kay Risa, no? Ito yung mababaw na opinion lang to. Yung si alias Rene, yung lumantad, bumaliktad, na witness ni Risa Hontiveros dun sa hearing nila laban kay Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy, no? Ang opinion natin is mababaw lang. Hindi naman tayo kasing galing nila, Boss Banat Bay, di ba? Pero at least, di ba, i-share ko sa inyo yung mababaw na opinion ko. Opinion na mababaw lang to. Ngayon, yung kay alias Rene, di ba yung paggawa niya ng video na sinabi niya na binayaran siya ni Senator Risa. Ako, ang analyze ko doon, I'm very careful na mag-comment ako sa video yon kasi nga, lalo na sa private Facebook ko, kasi nga, di ba tinitake down yung mga Facebook na ganyan. So, I'm very careful to share my opinion sa Facebook. Ngayon, ito lang yung share ko, no? Doon sa pagkakakita ko doon sa video is, hindi siya nagbabasa, tapos yung mata niya nasa camera talaga. Tapos, gumagalaw-galaw yung mata niya ganyan, di ba? Kasi tayo guys, pag nag-iisip tayo, kumbaga binabalikan natin yung memory natin, titingin tayo sa taas, titingin tayo sa kabila, left and right, tumitingin tayo. Kasi, nire-recall natin yung memories natin before, di ba? Yung mga nangyari sa past, nire-recall natin. Kaya, hindi maiwasan na titingin tayo sa kanan, sa taas, sa baba. Ganon, hindi maiiwasan yun. Pero it doesn't mean na nagsisinungaling ka, di ba? Ngayon, yung pagsabi niya, ang dami niyang in-involved na mga pangalan na nandoon, na nasa government, na nag-work, di ba? Ang dami niyang in-involved, pati yung assistant ni Senator Risa, yung asawa nung isang actress, di ba? We need to be very careful about this issue kasi natatakot ako mamaya. Ang liit ko pa lang na vloggers, tapos matitake down na tong channel natin. Sayang naman yung 1,010 subscriber ko, di ba? Kasi ganun ang gagawin natin. Ganun ang mababaw na opinion lang. Ang dating neto is, may tanong ako dito guys. May tanong ako, bakit siya lumantad? Bakit siya nagsabi agad na binayaran siya? Bakit niya ginawa tong video na to? Ang nasa isip ko kasi is, hindi kaya tumigil na si Senator Risa sa pagbayad sa kanya? Hindi kaya naubos niya na yung 1 million? Kasi 'di ba, sabi 500 tas 500 tas mga merong pang 12,000 hanggang umabot siya sa 1 million pesos yung binayad sa kanya. Ang ano ko dito is hindi kaya naubos niya na yung pera na yon, kaya siya lumantad na. Sabi niya kasi nakonsensya na siya, 'di ba? Kung nakonsensya siya, dapat dati pa. Bakit ngayon? Ngayon lang. Dapat nung hindi pa nakakulong si Pastor Kibuloy, dapat mga months pa lang nun is umano na siya, nakonsensya na siya, di ba?
Bakit ngayon lang? Bakit pinatagal niya pa na nanatili si pastor sa kulungan na ang tagal na? 'Di ba? Nauna pa siya kay PRRD. So bakit ngayon lang? Ang daming question na kailangan niyang sagutin na hindi basta na konsensya lang siya, 'di ba? Hindi sa tapos ngayon sinabi ni Senator Risa na binayaran siya. Binayaran siya ng KOJC para bumaliktad. Parang napaka-imposible naman, 'di ba? Parang si Risa nga yung nagtago sa kanya sa safe house, nagpatira sa kondo, 'di ba? Tapos paano siya makokontak ng mga KOJC? 'Di ba? Tapos gumawa siya ng vlog niya, gumawa sila ng vlog about sa ano. Ang naiisip ko guys, hindi kaya siya lumantad is maliit na yung mundong ginagalawan niya. Tapos, eto, ang dami-dami ng nagiging sikat na vlogger, sikat na content creator. Hindi kaya ito ang isang dahilan para sumikat siya at pumanig sa kanya ang mga DDS? Or, kasi ang daming question, di ba? Hindi kasi ako basta-basta naniniwala na dahil na konsensya, tsaka siya lumantad, ganyan. Ang sa akin, ang point of view ko is baka lang tumigil na si Senator Risa, magbayaran siya, or nakonsensya talaga siya, or gusto niya nang lumantad kasi gusto niya nang maging vlogger, maging content creator, or gusto niya talagang tulungan si Pastor Kibuloy, or gusto niyang bumalik sa KOJC. 'Di ba? Maraming mga question, 'di ba? Dapat 'yun tanungin, sagutin niya, 'di ba? Kasi hindi ako basta-basta naniniwala kasi hindi rin ako basta-basta nabubudol. Kasi nga hindi ako basta-basta nabubudol, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga matatamis na salita. Alam mo yung ganun bagay. Hindi ako basta-basta ganun na napapaniwala. Marami ang question na dapat niyang sagutin. Bukod sa kinuwento niya kung anong mga nangyari, also, although detalyado naman yung mga detalyado naman yung mga sinasabi niya. Names and everything, tandang-tanda niya na, di ba? Kaso lang, may kulang pa kasi nga, pwede pa rin siyang baliktarin ni Risa, Senator Risa, di ba? Dapat, inilabas niya, kung meron siyang mga pictures, video sa mga meetings nila, kung sino yung taong kausap niya, kung meron, dapat nilabas niya na yon. Kasi nga, baka baliktarin pa siya ni Senator Risa na siya talaga yung nagsisinungaling siya, ganyan, di ba? Para kasi ang hirap ng paniwalaan ng isang tao nagsisinungaling, tapos magsasabi ng katotohanan, parang hirap paniwalaan na, di ba? Pero kasi kung ito namang pagsisiwalat niya is makatulong kay Pastor Kibuloy, why not? 'Di ba? Why not? Sana may mga ebidensya pa siyang ilabas na unahan niya si Senator Risa, si alias Rene, 'di ba? Now, yun lang yung mababaw na opinion ko, guys. Yun yung mga question ko, yun yung mga hindi ko kasi siya share sa Facebook ko kasi nga I have so many questions dito sa taong to kasi nag-lie na siya before, tapos ngayon magsasabi siya sabi niya katotohanan. Parang ang hirap paniwalaan. Although, detalyado naman yung pagpapaliwanag niya, di ba? Niya talaga ni-recall niya talaga sa memories niya. Di ba? Pero sana, mag-ano pa siya. Total, nasimulan niya na rin naman na ilahad-lahat. Sana may backup na ebidensya, hindi lang salita, di ba? Hindi lang salita. Ngayon, change topic tayo. Kay BP Sara naman. So, sa interview niya sinabi niya na bobo ang administrasyon na to. Guys, obvious naman. Kasi si Claire Castro, si Claire Castro, ang hina niya makagets, no? Ang hina niya makagets sa mga sinasabi ni BP Sara. Parang pinipilit niyang baliktarin at pinipilit niyang pagandahin ang imahe ni Marcos, ni BBM, na pinipilit niyang
binabaliktad niya, tapos si BP Sara ang gusto niya palabasin na mahina at bopis, no? Ibang klase, mahina ang pagka-gets ni Claire Castro, mahina talaga siya, mahina yung understanding niya, mahina ang, kumbaga parang hindi siya makagets ng jokes, hindi siya makagets ng sense of humor, hindi siya makagets ng mga mababaw na paliwanag. Kailangan pang i-elaborate sa kanya para maintindihan niya. Or sinasadya niya to para pagandahin ang imahe ni Marcos. 'Di ba? Totoo naman na talagang bopols si Claire Castro. Tapos yung etong administrasyon na to, guys, etong administrasyon na to, ito yung lantarang ng wawaldas ng pera ng taxpayers, mga pera ng taong bayan. Ito yung lantaran ng pagnanakaw, kaliwat kanan na pagnanakaw, tapos, nantuwatal si klaway ko, tapos kaliwat kanan yung pagsisinungaling, kaliwat kanan yung photo off. Tapos kaliwat kanan yung lantaran ng pagsisinungaling dito sa administrasyon na to. Kaya hindi ko to binoto si BBM Hindi ko binoto ang Marcos. Kahit na si BP Sara, hindi ko siya binoto before. Kasi nga, nag-isko ako tsaka Doc Willie. Yun ang binoto ko. Kasi nga, medyo dismayado nga kay BP Sara before. Kasi nga, hindi siya nakinig sa tatay niya. Although, syempre, may sama siya ng loob sa tatay niya before. Kasi nga, di ba? Pero hindi siya, kung nakinig siya, na siya yung naging presidente at si Marcos ang BP niya, malamang, di ba? Hindi manalo si Marcos. Yun yung sa akin, guys. Hindi talaga ako nabudol. Tapos ngayon, yung kay Robin Padilla na inano niya, 'di ba? Yung parang ini-endorse niya na si Amy na maging BP ni BP Sara. Parang uulitin pa ba natin yung nangyari sa 2022 na nag-Marcos, nag-BP at Marcos? Parang yung ido-double ba natin yung budol-budol, 'di ba? Parang hindi pa ba tayo pagod sa mga Marcos, 'di ba? Ito yung Marcos 2.0 'di ba? 2.0 Ito yung Marcos na part 2 'di ba? Yung history repeat itself. Tapos ito na naman, magma-Marcos uli sa 2028. Huwag na, tama na yun. Kasi, napatunayan na natin kung paano magpalakad ng gobyerno ang mga Marcos. 'Di ba? Sabi na naman, si Amy is kapatid, hindi naman kasalanan ng kapatid, tatay, kapatid, etc. Marcos pa rin yan Gahaman pa rin yan sa power. Ang mga Marcos, ganid. Ang mga Marcos, guys, hindi yan sila mahirap. Kasi nga, laki sa layaw yung mga yan, laki sa yaman yung mga yan Hindi nila dama kung ano yung nararamdaman ng mga mahirap. Kaya, utang na loob, wag na. Tama na yung Marcos ngayon, wag na nating gawing Marcos ulit sa 2028. Di ba? Tapos balikan natin yung kay Risa, yung tanim witness, di umano, allegedly. Ang tingin ko, kasi pangatlo niya na to, 'di ba? Pangatlong strike na ni Senator Risa to hindi kaya yung kaso ni Attorney Roque, ganito rin, nagtatanim-tanim din. Kasi si Risa parang farmers, no? Magaling siya magtanim, tapos magaling din siyang mag-ani. 'Di ba? Hindi kaya naawa tuloy ako kasi gawa nung kay si Attorney Roque nasa Netherlands na kailangan niya pang kumuha ng asylum, 'di ba? Tapos si Pastor Kibuloy inosente na nasa kulungan na. Tapos same din kay PRD na nakakulong sa dahig, tapos inosente pala dahil lang etong mga to nagtatanim ng witness na bula ang witness ba, yung mga peking witness, no?
tas peking victim, di ba? Etong mga taong to, hindi ba sila nakokonsensya na nagpapakulong sila ng mga inosenteng tao? Di ba nasan yung konsensya, nasan yung takot nyo sa Diyos? Di ba? Nasan yung takot nyo sa Diyos na kayo mismo, alam nyo na hindi naman totoo, tapos ginagawa nyo totoo, na, di ba, nasan yung mga konsensya ng mga demonyon to? No? Si Risa, yung isa pa, si Conti ba yun? Putang ina, nasan yung mga konsensya ng mga to? Mga demonyo talaga, no? Alam mo to guys, tong mga taon to, matagal tong mga to mamatay. Bakit ka mo? Kasi hanggat hindi sila nagko-confess, nagsisisi sa mga kasalanan nila, hindi sila basta-basta mamamatay. Kasi nga, si Lord, pag masama kang tao, kailangan pang mag-suffer dito sa lupa. Kailangan pa mag-suffer, kaya matagal pa buhay ng mga yan. Diba? Tingin mo si Enrile. Tingin ko si Enrile, hindi pa yan niya nare-realize yung mali niya before eh. Yung mga kasalanan niya eh. Kaya hanggang ngayon buhay pa. Ganun yun eh. Kaya ako hindi mo na ako magko-confess sa mga kasalanan ko para matagal na buhay ko. Daw naawa talaga ako kay Atty. Roque kasi nga malamang yun may tanim witness din yun sa Pogo na kaso niya, di ba? Hindi natin alam kasi ginagawa nga nila kay Pastor Kibuloy na inosente si Pastor Kibuloy, di ba? Nagtanim witness sila. Mga gagawin, no? Hindi sila marunong lumaban ng patas. Dahil si Pastor is best friend ni PRD, talagang dinurog nila, no, kahit na hindi totoong akusasyon, no. Tapos si PRD, oh. Tapos ngayon si BP Sara, na obvious naman. Tingnan mo yung interview ni BP Sara sa sa Russian news, di ba? O binulgar niya na lahat. Bakit ba? International na yun eh. Kasi kilala na ng international ang karakas ni BBM, ang mga maling ginagawa niya. Alam na yan eh. Tapos yung may photo op pa siya sa sa drugs, no? Grabe yung drugs, lumulutang na lang. Mga kagago din eh, no? Lumulutang na lang ng kusa. Guys, wala nang drug lord. Kumbaga, ang drugs, lumalangoy na lang sa dagat ng kusa. May sariling mundo na ang drugs. May sariling mundo na ang shabu. Oh, may sariling mundo na, guys. Hindi na kailangan ng mga dealer, delivery, o wala na. May sariling lumalangoy ng kusa ang drugs sa Pilipinas. O, saan ka pa, di ba? O, tas mangingisda yung nakahuli na hindi naman isinama sa interview yung yung mangingisdang nakapulot nun. Di ba? Grabe, no? Ang ngayon, ang drugs sa Pilipinas. Na bibingwit na sa karagatan. Oh, wala. Lumalangoy na ng kusa. Saan ka nakakita ng ganyan, di ba? Lumalangoy na ng kusa ang drugs. Grabe si BBM. Photo off talaga para sa sona niya, no? Wala nang maibang maisip na gawin eh. Paano? Puro kapalpakan, puro Duterte na lang ang iniisip nila. Sa sona niya, dapat yung accomplishment niyan, si PRD, na nahuli na si PRD, si Kibuloy, napakulong na. Yan yung accomplishment niya eh. Diba? Tapos yung accomplishment niya na ginawa niyang si Torre, diba? Grabe. Wala. Ang natin guys, ang Pilipinas is, bangkarote na ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo. Ang Marcos administration ginawang bangkarote ang Pilipinas. Tapos ngayon, si Tambaluslos naman, si Romualdez, may balak na magtumakbo ng 2028. Guys, magiging North Korea tayo. Sinasabi ko sa iyo, ang Pilipinas magiging North Korea ang Pilipinas. Pag si Romualdez ang nanalo bilang presidente sa 2028. Magiging North Korea tayo. Kasi parang idol niya yung presidente ng North Korea eh. Oh, tiyo yung pormahan niya, oh. Yung pananalita niya, Diyos ko, day. Sabi ko sa inyo, pag si BP na impeach, ang maglalaban-laban niyan is si Romualdez, si Risa. Malamang pa yan si Amy. Yan, maglalaban-laban yan sila. Diba? Maglalaban-laban yan sila bilang presidente. Siguro
sabihin ko sa'yo, kagulo to, kagulo. Kagulo sa Pilipinas pag ganyan ang nangyari. Tapos wala na tayong ibang tatakbuhan kung yan lang yung maglalaban-laban. Ay, may Marcos ang iboboto, di ba? Kasi nga pero sa totoo lang, magkakaano pa rin yan sila, magkakaalyado pa rin yan sila. Tapos si Risa, pag na-impeach si BP Sara, ang next na tatrabahuyan yan nila ay si Marcos. Si Marcos yan, malamang, for sure yan. Si Marcos yan, sisiraan at sisiraan nila yan si Marcos. Ganyan naman kasi ginagawa ng mga yan mga makaliwa, di ba? Kung sino yung hindi nila bet, na alam nila na na makakalaban nila against sa kanila. Yun ang aanin nila talaga, dudurugin nila. Pero si BP Sara hindi papayag yan. Lalaban at lalaban si BP Sara talaga. At mahal ng taong bayan talaga ang mga Duterte. Grabe yung ganid talaga sa powers ng mga Romualdez at Marcos halatado mo talaga Kasi yung dati, 'di ba? Yun ang ko guys, yun yung paliwanag ko lang. Yun yung mababaw na opinion ko na gusto kong i-share sa inyo. Kasi nga, wag nating hayaan sa 2028 is Marcos ulit or Romualdez. Wag nating hayaan. Ipaglaban natin ng Duterte. Ipaglaban natin si BP Sara. Tulungan natin siya para pagdating ng 2028, siya maging presidente, tumino ang Pilipinas. Lahat ng corrupt must stop. Lahat ng corruption must stop. At lahat ng corrupt na politician tumino. Pag si BP Sara naging presidente. Yan, si BP Sara na lang ang pag-asa natin, guys. Wala na. Wala na tayong pag-asang iba pa. Kasi lahat ng mga nasa Congress, bulag na sa katotohanan. Kasi nga, natapalan na sila ng salapi ni Romualdez. Ang pera ng taong bayan, ang kaban, ay ginagamit ng mga Marcos Romualdez para ipangtapal sa mga congressman at ibang senators. Yan, dapat maging aware tayo dyan. Kasi itong mga politician na to, pag hindi tayo nagsalita, akala nila okay lang ginagawa nila. Pag hindi tayo umalma, akala nila okay lang ginagawa nila, mga buwaka ng ina, mga buwaya. Mga buhaya to guys, sinasabi ko sa inyo. Ang mga klaseng politician na ganito, mga trapo, dapat to talaga hindi na binoboto Tignan mo yung Duterte Youth, di ba? Talagang kinancel na ni George Garcia. Tapos ngayon, iuupo niya si Abante. Mga gago talaga Itong George Garcia na to hindi niya nirerespeto ang boto ng taong bayan Yung mga boto natin, hindi niya nirerespeto. Talagang gumagawa siya ng sarili niyang desisyon. Ang kapal ng mukha ni George Garcia, Ay, dapat ma-impeach to si George Garcia kasi mali na yung ginagawa niya. Mali na talaga. Mali na talaga. Obvious na talaga yung corruption sa COMELEC. Obvious talaga. As in, obvious talaga. Obvious talaga yung corruption sa COMELEC. Dapat to si George Garcia binabalatan to ng buhay. Binabalatan ng buhay. Tang-ina mga kupal na talaga to, mga politician na kupal talaga. Mapapawaw ka na lang talaga sa ginagawa nila Minsan nga, naiisip ko, tang-ina hindi na talaga ako gagawa ng politics vlog about sa politics. Kasi parang nabuburaot ba ako? Kasi nga, paano ko gagawin to? Tangina, mapapamura ka na lang. Mamumura mo sa vlog Yung mga kalokohan nila di ba? Tangina yan. Ito, si Risa po, si Risa talaga 3 strike na kung hindi pa to i-complain na to, di ba? 1 is enough, 2 is too much, para 3 is more than too much. Gago pangatlong strike niya na, di ba? Nagtanim siya ng mga witness. Tangina to si Risa, kapal na mukha Dapat to, kino-complain to para magkaroon siya ng aral na mali pala yung ginagawa niya. Kasi hanggat hindi to nadidisiplina si Senator Risa, hindi niya, gagawin niya to kasi nakakalusot siya Diba? Yun ang inisip niya, nakakalusot. Nakalusot ako nung una. Makakalusot uli ako ng pangalawa. Nakalusot ako ng pangalawa, makakalusot ako ng pangatlo.
Ganyan. Kasi nga, kaalyado niya yung ibang mga senators. Kaalyado niya yung nasa gobyerno. Kaya hindi siya nadidisiplina. Dapat to, hindi to nilalagay sa senators, sa Senate. Kasi nga, binabaluktot nila ang tamang law, binabaluktot nila yung mga injustice. Di ba, gumagawa sila ng sarili nilang batas. Dapat to, hindi to binoboto, hindi to binibigyan ng place sa government natin eh. Dapat hindi ginagawang official eh. Politician, wala tong karapatan maging politician eh. Kasi binabaluktot nila ang batas. Di ba? Tapos, parang okay lang sa kanila ipakulong ang mga inosente. Hindi dapat ganito. Maling-mali talaga itong mga natin. Itong admin talaga natin, napakalaking kakatawanan itong admin natin. Nakakahiya. Biri mo ako, pag tinatanong ako, sinong presidente mo, hindi ko sinasabi ko, si Duterte. My president is Duterte. Orowa Duterte. That's my president. Hindi ko sinasabi na Marcos, president. Hindi ko nang binoto yan eh. So, hindi ko sinasabi na Marcos is my president. Our president is Marcos. No. Kasi nakakahiya. Nakakahiya maging presidente at hindi mo maipagmamalaki talaga. Promise. Hindi mo maipagmamalaking presidente mo si Marcos. Kasi they know already. People know. Other people know. Yung other country know. Foreigner knows that Marcos is a corrupt president. Pagmamalaki yan kasi Marcos na naman yung presidente ngayon. Di ba yung history before, Marcos corrupt. Di ba? Ngayon, presidente naman, inulit na naman ng anak. O, paano yung pagmamalaki yan? Di ba? Kaya guys, sa 2028, no to Marcos. Tuldukan nyo na yung mga Marcos. Tuldukan na. Okay. This is Chris TV PH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach po natin ang 2,000 subscribers. Bye!